Special coverage. ATM. Anong take mo sa DZMM? ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. At ako naman si Maan Makapagal. Kayo ba'y tuyo o basa? Ang importante, partner, ay nagpapatuloy pa rin ang alerto sa habagat. Ang special coverage ng DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Siyempre kasama ang PRTV News. Kasama nyo pa rin po kami dahil po ay itong oras na to ay ATM. Ano yun, partner? Ano yung ATM? Iniwan sa iniwan sa baha. Ito, sabay tayo. Dahil ito'y pagpapatuloy pa rin ng ATM. Anong take mo? Ayan, syempre. Pero ito ang aming ambag. Special coverage nga po ng DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Teka, ano pa rin tayo, mamimigay pa rin tayo ng charity ba? Lalong mas kailangan ngayon. More than ever, kailangan niyo po nitong charity ba na aming pinamimigay. Katuwang po ang PCSO, ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya nga mula Lunes hanggang Biyernes ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. O yan ay napapanahon ng charity timba ngayon na naglalaman ng mga essential. Oo, paano yan? Anong meron? Noodles? May bigas din dyan? Kape? Diba? Kumaga mga pamatid, gutom. Oo, ayan. May champorado daw. Oo, may lugaw din daw, arroz caldo. May delata. Oo, mga mainit na tubig na lang ang iyong idadagdag. Mga ready-to-eat meals pala ito. No? Yes, Okay. oo. Paano sumali? Nasabi mo na ba ito? Hindi pa, no? Sige, go. Ipadala lamang ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ulit po, 0919-278-3000. Huwag kalimutang ilagay ang mga sumusunod. Buong pangalan, kompletong address, contact number. Paalala lamang po, sa Viber po tayo pipili o kukuha ng makakatanggap ng charity timba. Wag po sa YouTube or sa Facebook, no? Mag-message kasi nga hindi mo pwedeng ilagay doon yung address mo, no? At iyong number, baka ikay ma-scam o magamit yung mga number na yon sa masamang paraan. Kaya sa Viber po kayo mag-message, kukontakin kayo ng aming ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. Isang beses lang pwedeng sumali at o maaaring makatanggap ng charity timba ang bawat mapipiling tatanggap. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng Anong take mo? Syempre, ito po, importante, ano ba yung question of the day? Syempre, sit back and relax. Alam ko po, medyo nakakaramdam ng tensyon yung ilan sa mga nakikinig at nanonood sa atin dahil nga doon sa mga nakikita natin sa
ating paligid. Pero yun nga, ang maganda dito, at least we can sit back and relax muna sa ating mga bahay. Siguro habang hinihintay natin na humupa yung mga baha sa ating ng mga kababayan natin dyan, nakasalukuyang nakararanas ng mga pagbaha, samahan niyo po muna kami dito. Pero hindi naman po ibig sabihin ito ay titigil na rin po kami ng pagkuha ng mga updates na related dito sa mga pagbaha at mga pag-ulan. Syempre nandito pa rin po kami kung sakasakali pong may papasok na malaking balita at kinakailangan yung marinig yung anunsyo mula sa pamahalaan, nandito pa rin po kami para magbigay ng update sa inyo. Pero for the meantime, syempre, ano muna yung question of the day natin? Pagaangin muna natin, okay? Ang mga kalooban ng ating mga kababayan. Ang ano ba ang ating question of the day, partner? Okay, eto, ano ang mas nakaka-stress? Ako ka, na-stress ako. Walang tigil na ulan o yung amoy kulob na sinampay? Ikaw? Actually, yung walang tigil na ulan. Siyempre, naman, oo. Kasi yung ibang kababayan natin, wala nga yung kuryente Sinabihan natin yung mga kababayan natin na kumalma kayo, yung question of the day natin. Sa kayo nasa stress. Oo, di ba? Siyempre, yung walang tigil na ulan. Dahil, yan nga yung dahilan nung amoy kulob na sinampay. Ayun. Di ba? At dahil dyan sa walang tigil na ulan, marami pong pwedeng mangyari. Pwedeng magkaroon ng baha. At kapag may baha, may leptospirosis, may dengue, may kung ano-ano sakit, may hindi ko alam kung dapat mo sabihin yung kuriko. At saka, ano yun? Diba? Aliponga. Kurikong? Diba? Doon din ba na ako yun din yun ni. Alam ko. Pareho lang ba yun? Isa lang ba yun? Parang, alam ko. Pakicorrect nga ako kung ibang tawag doon. Kung iba pa ba yun? Yan nga, kumbaga maliit na problema na lang yung amoy kulob na damit kumpara doon sa mga problema ibibigay ng baha. At yung sakit na pwede nyo makuha kapag lulusong sa baha. Pero yun nga, alam mo, nakita ko over the weekend. At kanina, yung mga post natin ngayong umaga, marami sa mga kababayan natin, yung mga no work, no pay, napipilitan talagang pumasok kahit na baha yung kanilang daraanan. At lulusong sa baha. Kaya po, payo lang po natin, syempre po, mag-ingat po tayo pagkatapos po natin lumusong sa baha, alamin po natin kung ano yung ipinapayo ng mga doktor para po maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis. Pwede kayong pumunta sa health centers para ma-check up din. Kasi hindi ka raw pala basta magte-take lang ng doxycycline. Kailangan yun ng reseta ng doktor dahil ito ay antibiotic. Kasi baka meron mga sakit na hindi po pwede ito. Baka mas kailangan ng hindi ganun katapang na gamot. Kumbaga kung ano yung ibibigay ng doktor, reseta, yun po yung gawin. Pero ang pinakamahalaga dyan, pagkatapos lumusong sa baha, ay magpa-check up. Pwede sa ating mga health centers. Teka lang, bago natin tawagin ang ating panauhin ngayong hapon. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Ayan, sino bang una nating makakausap ngayong hapon, partner? Nasa linya ng telepono ba ito? Yes. Si Rayan Derica Marquez, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, Calabarzon. Kasi, di ba, nakikita mo sa social media yung mga video nung mataas na baha. Lalo sa Kawit, Cavite. At dyan, kung hindi ako nagkakamali, yung Calabarzon, yung kaparehong yung dalawang Region 4, yung Region 4A at Region 4B, isa dyan sa maraming mga pamilyang inilikas. Kasama siya doon sa bilang ng Office of Civil Defense na pinangalanan kanina nung nagkaroon ng briefing sa Malacanang. Ayan. So humingi tayong update, pakiulit yung pangalan niya. Yan po, magandang hapon dyan? Magandang hapon po. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon, Sandro. Sir, kamusta po ang Calabarzon sa mga oras na ito? Sa ngayon, nakakaranas kami ng cloudy to light rain showers dito sa Calabarzon. At may mga lugar pa rin na nakakaranas naman ng mga light rains at the same time, yung mga occasional na pabugso-bugsong ulan. Ilan na po yung barangay o lungsod ang apektado ng pagbaha sa ngayon, Sir Rayan? Ngayon, ang affected population natin, mayroon tayong 286 na affected population.
25,322 families or 91,011 na kababayan natin. So lahat itong mga to nasa loob sila, may binuksan tayo ng mga 198 na evacuation center. So 4,335 na families na sa evacuation center natin. Alin pong lugar yung pinakamalubhang na apektuhan, Sir Rayan? At saan pa yung mga mataas pa yung panganib sa ngayon? Sa ngayon, ang lubos na apektuhan ay sa mga lugar ng Rizal. Ito yung Antipolo, Cainta. Pagdating naman sa lugar ng Cavite, Imo City, Rosario, Kawit, Naik, Noveleta, Ternate. Pagdating naman po sa Laguna, Bae, Binyan, Cabuyao, Los Baños, San Pedro at saka sa Batangas naman po ay yung Batangas City. Oo, sa recent years ba, ito rin yung mga lugar na malubhang binaha kapag may mga habagat o matinding pag-ulan o may mga lugar na dyan na bago lang, no? Parang ngayon lang nakaranas ng ganitong kalalang pagbaha. Yung mga areas sa Laguna, ito yung mga malapit sa Laguna Libay. Tapos yung na mga areas sa Antipolo, Cainta, ito naman yung malalapit doon sa pababa ng Marikina River. So sila naman yung nakakaranas talaga usually ng mga pagbaha na dulot ng pagbaha. Pati yung mga landslide, karamihan din galing yung mga landslide. And Batangas City naman, hard to hit sila kasi mayroon silang mga evacuees. At the same time, may mga infrastructure sila na naapektuhan. Yung mga reported casualties, sir, namatay, nasugatan, nawawala? Sa ngayon, mayroon pa tayong bine-verify and binavalidate na 6 na casualties. 2 yung injured and 1 missing. We're still validating and verifying this report. Oo, sa mga landslides or road closures, kumusta naman, sir? Sa ngayon, meron tayong mga apektadong mga roads and bridges. Yung 2 doon na sinarado nating bridge ay doon sa Batangas City. Yung isa doon ay nag-collapse yung foundation. Isa naman nakitaan ng mga markings ng pagkabitak. So hindi rin sila pwedeng madaanan. Doon naman sa National Road, meron tayong nakasara pa sa area ng Tagaytay at saka sa area ng bandang Imus. Ilang porsyento, sir, yung wala pang kuryente sa ngayon? Meron tayong mga areas na nawala ng kuryente. Ngunit karamihan naman dito ay naibalik agad. So, doon sa reported natin, nagbigay ang DOE natin ng datos na nagsasabi na almost hindi pa lahat na iibalik sa yung kuryente nila, hindi pa lahat. Karamihan pa dito ay meron pa ring kakulangan sa kuryente. So around 74 na power interruptions in 12 local government units. 28 pa lang yung na-store as of reporting time. So maaaring tumaas pa yung datos ng mga na-i-restore na. May kailangan pa ba nga evacuate sa ngayon, sir? Lalo sa mga high-risk areas. Sa ngayon, yung mga areas talaga na saturated yung Kalupan, yun yung mga areas, lalo na mga prone to landslide. Kasi hindi natin alam, itong weekends na pag-ulan, naging saturated na yung mga lupa. So yung mga malapit sa mga areas na matataas or bulubundukin, sila yung priority natin na mailisan. So ito naman, as early as Saturday, Friday, nagbigay na tayo ng direktiba sa mga local government units na mag-preemptive evacuation na. Ano mga pangangailangan pa sa mga evacuation centers sa ngayon, Sir Rayan? Sa ngayon, yung mga local government units natin nagbibigay ng mga hot meals, nagbibigay sila ng mga hygiene kits. Sapat naman sa ngayon yung ating mga supply at nakahanda naman po ang Office of Civil Defense Calabarzon. At the same time, yung ating mga miyembro ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council, naka-pre-position po yung ating mga food and non-food items sa mga local government units at handa po natin na ibigay once na nangailangan po yung mga local government units. Yung mga augmentation, sir, ng mga mula sa PCG, yung mga ating mga sundalo, police,
Naibaba na rin po natin yung mga augmentation. Mas malapit na po yung mga augmenting team natin. So ang kailangan lang po nila is parating sa amin sa Office of Civil Defense Calabarzon yung mga pangangailangan nila, at mas madali po yung maging responde namin dahil naka-pre-position na rin po yung ating mga kawani ng Philippine Coast Guard, ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, saka Armed Forces of the Philippines. Oo, anong alert status natin ngayon sa Rayan? Ngayon Dyan sa regional. Oo. Yes, ngayon hindi tayo nakataas ng blue alert po. Ito ay mahigpit na ibig sabihin maiba yung pagbabantay sa ating Calabarzon. Yung mga kabahayan po, Sir Rayan, kamusta po? Ilan po yung totally damaged saka mga partially damaged na mga kabahayan? Ito ay partial, unofficial pa lang na datos. Opo. Hindi pa pumapasok yung mga ibang data sa atin kasi baka mamaya may mga nakita tayo ng mga tinatangay ng mga bahay. No? Pero as of reported pa lang sa amin, may total pa lang tayo na 6 na damaged houses. 4 dito ay partially, 2 totally. But maaaring umakyat pa ito once na ma-receive namin yung mga validated reports ng mga local government units. Marami po tayong mga nakikita na mga bahang lugar. Actually, ito nga po pinapakita natin sa Kawit, Cavite. Ito po ba ay saan galing yung kalimitang mga nararanasan nating pagbaha sa Calabarzon? Ito po ay saan galing? Galing po ba ito sa mga kabundukan o mga umapaw na po na mga river systems? Opo. Bali po yung lakas po ng ulan sa ating mga upland areas, yun po yung bumababa papunta sa mga lowland areas. So yung mapapansin po natin, may swelling po talaga ng mga tributaries, ibig sabihin yung mga rivers na papunta po palabas, doon ay nagsuswell up po. So yun po yung sanhi ng pagbaha. Ibig sabihin, umaalpas po yung tubig doon sa mga daluyan nito. So nakapagtala po tayo ng 85 na floodings all over Calabarzon, and ang binabantay po talaga natin yung landslide din. Kasi ang inaano natin, kasama po nung syempre ang tubig po ay galing sa upland, pagbugso po sa baba, maaring magkaroon ng landslide. May natukoy ba kayong mga flood control projects na pumalya? O no? Hindi gumana ngayon, or yung mga barado rin ng mga drainage, Sir Rayan, na naka-apekto din sa pagbaha? Ang aming datos po ay yung mga proyekto ng National Disaster Risk Reduction Management Fund. Yun lang po yung sa amin na mga minomonitor. So as of reporting time naman po, lahat naman po ng aming mga nirehabilitate na mga na-damage ay maayos naman po naming nabantayan. At itong Sir Rayan, ito po bang ganitong sitwasyon na naranasan natin over the past few days, ito po ba ay masasabi pa nating pangkaraniwan o ito'y talagang beyond normal na pagkakataon? Kasi po parang ang dami talagang naitala, at over the weekend din, ang daming mga posts sa social media na talagang matataas yung tubig. Ito po ba karaniwang nararanasan tuwing tag-ulan o ito ay beyond normal? Ngayon po nakaranas tayo ng tinatawag na Super El Nino or mataas na antas ng El Nino. Yun po yung nagbibigay ng pambihira na lakas ng ulan, pambihira na lakas ng habagat. Mapapansin po natin ngayon, medyo extreme po tayo. Mahaba yung tag-init, tapos may darating malalakas na mga bagyo, tapos hihigupin po yung habagat. So ito po ay galing pa rin po sa El Nino phenomenon na nararanasan natin ngayon. At papasok pa lang po tayo. Tayo po ay nasa El Nino ngayon, hanggang next year pa po yung ganito mga pangyayari. Kasi baka yung buhos ba ng ulan o yung rainfall amount, sa report ba sa inyo ay kumbaga ay mas mataas yung rainfall amount kumpara sa naranasan ng ibang probinsya o rehiyon? Opo. Talaga pong yung pagbagsak po talaga ng tubig ulan po yung naging sanhi ng karamihan ng pagbaha. Dulot po ito ng pag-enhance ng habagat. So nangyari po, hindi naman tayo directly na naapektuhan ng bagyo, pero yung bagyo po, humihila po yung habagat natin. Yung po yung nagbigay ng madaming ulan. At the same time, may mga kasamang hangin, may gustiness rin po sa katubigan. At the same time po, yung mga thunderstorm natin. So meron po tayong monsoon rings, meron pa rin po tayong thunderstorm na mga binabantayan.
Yun po, yung combination po nun, yun po yung nagpadami ng tubig. Oo, kasi kumpara sa Kalakhang, Maynila, no, 'di ba? Parang tumitigil din. Oo. Actually, saglitan nga lang yung ulan eh. Tapos titigil, tapos medyo lumiliwanag, didilim ulit. So sa inyo ba tuloy-tuloy ang nangyari, Sir Rayan? Actually, ang Metro Manila po at saka ang Calabarzon, halos magkalapit lang po yan. So, yung naka-apekto po sa NCR, same lang din po nung sa Calabarzon. Ang difference lang po talaga is that yung kalat-kalat po yung kaulapan. Ibig sabihin po, hindi po kasi ito katulad ng bagyo na malaki yung sakop. Ang naka-apekto po sa atin ay habagat. Ibig sabihin, saka thunderstorm. So yung mga ulan lang po nagaling sa mga pitak-pitak na mga ulap. At maliliit lang po yung yung coverage nun at saka kaya saglit lang rin po yung minsan may mga 2 hours lang po na pag-ulan, minsan naman po maiksi lang, minsan po makita natin umaaraw. So ganun Pero po Sir talaga Rian, yung Sir Rian, yung ganito po bang scenario na experience natin last year o nitong mga nakalipas na taon o medyo matagal-tagal na bago nyo ulit naranasan itong ganito karaming binuhos na ulan? kung mapapansin po natin nung panahon ng Ondoy sa Ulysses po, ganyan na rin pong kalakas yung ng ulan. Tapos yung sunod-sunod po na bagyo nung panahon po ng Christine, KLMNOP nung 2024 po ba yun? 2023. So, in span of 3 weeks, meron tayong 6 na bagyo na pumasok. So, ang nangyari lang po ngayon is that nadagdagan po, kumbaga may El Nino phenomenon. So, parang ang last po na El Nino phenomenon na ganitong kalakas ay 7 years ago po. 7 kumusta years naman ago. yung ating mga pananim? No? Lubog na rin May ba mga yan? Yung mga palayan? agriculture po ba Oo. tayo damages na naitatala na? Opo. Sa ngayon po, wala pa pong reported na mga damage on agriculture saka mga losses. Hindi pa po pumapasok sa amin yung mga data. Nako. Yung panawagan na lang po mula sa Office of Civil Defense Calabarzon sa ating mga residente dyan sa lugar. Opo. Kami po sa Office of Civil Defense Calabarzon ay nagmo-monitor po sa buong Calabarzon. At the same time, hinikayat po namin yung mga kasama natin sa ating mga kababayan na makinig po dun sa mga anunsyo o ukol sa panahon, yung mga report po. Ibig sabihin, yung mga information na pangkaligtasan, kailangan po natin makinig tungkol doon. At the same time, alamin po natin yung mga plano ng ating komunidad at saka yung mga pagbibigay na babala sa pagligas dahil po sa baha. So makikilahok din po tayo kung may pagsasanay, alamin din po natin, ibig sabihin kung yung mga binibigay po na dito tayo pupunta sa mga evacuation center, during naman po, kung hindi naman po importante yung ating mga lakad, wag na po nating ipagpatuloy, manatili na lang po tayo sa bahay at makinig sa ulat ng panahon. Usually po, ang casualties po natin galing po sa mga electrocution, ibig sabihin, lumabas ng bahay or pauwi ng bahay, nakakapit po sa mga kawad ng kuryente, sa mga bakal po. So yun po yung naging sanhi ng kanilang pagkapinsala. So wag po tayong basta-basta humawak sa mga ganung bagay kasi most probably baka po mamaya electrocuted yan. Tapos pag lalabas tayo ng bahay, ilisan yung bahay natin, i-switch off po natin yung kuryente, tubig at saka yung ating mga gasol. At kung tayo po ay sinabihan na mag-evacuate ng ating mga local DRM officers, tayo po ay sumunod agad. At isama po natin yung ating mga pamilya at saka maghanda po tayo ng go bag. Okay. Pag ganyan ba, Sir Rayan, halimbawa, tumataas na yung tubig, no? Yung baha sa bahay, dapat ang advice dyan, ibaba yung breaker agad? Opo. Actually, prior to that, kasi po, ito po yung ganito po, prior to this na pag-uulan, na-determine na po natin kung ano yung mga lugar na maaaring mataas yung maging pagbaha, at the same time yung mga landslide prone area. Kaya may mga determined na po natin yung mga areas na dapat i-preemptive evacuate. Bago po tayo lumisan sa bahay, kahit wala pa po yung minsan paglabas lang po natin, i-off na natin kasi baka mamaya po, yun po yung maging source ng once na magkaroon ng aberya or dun sa ating bahay, tumaas yung tubig, pwede po magkaroon ng electric
current na dumadali doon sa tubig. Alright. Okay, sige po. Bantay-bantay lang din po kami at siguro po hihingi pa kami sa mga darating na panahon ng updates pa po sa inyo. Sir Rayan, maraming salamat po. Maraming salamat. Yan po si Rayan Derek Marquez, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, Calabarzon. Partner, anong oras na? Ang oras, 5 minuto bago ang 5:00 ng hapon. Alerto sa habagat. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Ng DZMM, alerto sa habagat. Teka lang, bago natin tawagin naman ang Philippine Coast Guard, partner. Ano oras na? Ang oras, 4 na minuto bago ang 5:00 ng hapon. Alert! Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng Philippine Coast Guard, partner, mahalaga itong ahensya ng gobyerno dahil sila yung nagde-decide kung papayagan na makapaglayag ang mga sasakyang pandagat. Actually, nilinaw nga ng Philippine Ports Authority na hindi sila yung nagkakansila. Ang Philippine Coast Guard ang nagdedesisyon kung papayagan makalayag ang mga sasakyang pandagat at yung mga kumpanya rin ng yung mga shipping companies ay yung kapangyarihan na inaatas sa kanila ng marina, pwedeng sila rin pag sinabi ng marina na huwag silang maglayag, di sila makakapaglayag. At saka, ito rin yung mga nakikita natin sumasagip sa ating mga kababayan, 'di ba, kapag mataas ang baha, minsan nga sa ilog pa, no? Kapag yung talagang umaagos, umaragasang ilog, di ba? Actually, maski nga kinikwento ko nga doon sa mga kaibigan ko, maski nga sa balon, kapag may nalaglag dyan, Sila pa rin. Philippine Coast Guard yung... Basta may tubig. Basta may tubig. Pero kasi Pero sa MRT nga may mga PCG rin, di ba? Hindi, Kasi oo nga. mag-augment sila Hindi kasi ng naman, doon. kahit nga medical din yan emergency ay pwede din sila. Di ba? Kahit ang mga kapulis din natin, pwede rin sumagip. Di ba? Basta andiyan dyan. Di ba? Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab, dahil nga po hingi din tayo ng update kung may mga stranded pa rin ba sa mga pantalan o may mga pinapayagan ng unti-unting makapaglayag. Magandang hapon po, ma'am. Hello, Sir Sander, Mamaan. Magandang hapon po at sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig po sa inyong programa. Ma'am, so far po, ilan po yung mga stranded nating mga kababayan sa mga pantalan? Ngayon po, Sir Sander, 429 pa rin po ang ating pong stranded na pasahero. We are currently monitoring 23 ports. Sa area po yan ng Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog at Central Visayas. And from that 23 na ports po, meron po tayong 7 pantalan na minomonitor na kung saan meron po mga stranded na pasahero. And as we speak po, 77 stranded rolling cargoes. 7 po ang barko na stranded din po sa area po ng Western Visayas and Central Visayas. And yung iba naman po ay nag-take shelter. So we have 318 motor bankas, 25 vessels that are currently taking shelter sa mga areas po na nabanggit ko. Meron na po ba tayong mga pinapayagan, mga pantalan na pinapayagan ng makapaglayag yung mga sasakyang pandagat? Pero bago nyo po sagutin yan, Ma'am Noemi, magbibigay daan lang po kami sa ilang mahahalagang mga paalala. Sit back and relax, pero yun nga po, agad po namin ibibigay pagkatapos lang po nitong mga ilang mahahalagang paalala. Partner, anong oras na? Ang oras, 1 minuto bago ang 5:00 ng hapon. Coverage. Special coverage. Balikan po natin ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Magandang hapon po ulit, Ma'am Noemi.
Yes, Sir Sander. Magandang hapon po. Opo, balikan ko lang po yung tanong ko tungkol doon sa may mga pantalan na po ba tayo na pinapayagan natin makapaglayag ang mga sasakyang pandagat o so far lahat po ng mga nabanggit natin kanina bawal pa rin po maglayag ang mga sasakyang pandagat? Simula po nung weekend na monitoring po natin, ay halos pare-pareho pa rin pong pantalan ang ating itong minomonitor, Sir Sander. Although, ito pong data po natin ngayon, although may mga stranded po na mga barko at mga pasahero, pero may iilan po na may stranded na pasahero, pero wala po mga motorboat. So, ibig sabihin po nito, Sir Sander, may mga kababayan po tayo pumupunta sa mga passenger terminal na nagbabaka sakali pong aalis yung kanilang mga watercraft. So, ganun po ang nangyayari. Pero kung mapapansin po natin, based po sa record po natin ngayon, ang stranded vessel lang po natin ay siyam compared of the stranded passenger na 359. During the weekend, ito po ay halos pumapalo ng 500. So nakikita po natin na lumiliit po yung bilang, may pagkakataon po at may oras na wala pong stranded na vessel or motor bangka. So ang nakikita lang po talaga nating dahilan talaga dito ay may pumupunta po na mga pasahero at nagbabalak sumakay or umalis pero wala pong bumabiyahe na mga motor boats or vessels. Kasi ngayon po, since wala pong nakataas na signal, ang polisiya naman po ng Philippine Coast Guard, Mamaan and Sir Sander, pag may nakataas na signal sa panggagalingan, dadaan at pupuntahan, automatic po yan, kanselado po ang lahat ng biyahe. Kung may nakataas naman pong gale warning, ang gale warning po is applicable doon sa mga maliliit po na mga watercraft. But sa situation po natin ngayon na ang hangin, ang lakas ng hangin at ulan ay dala po ng habagat, minsan po ay professional judgment na po ito ng mga kapitan na hindi po maglayag for their safety. So, ganun po ang nangyayari ngayon. Kaya despite of the number netong stranded na pasahero, ay hindi po kalakihan yung stranded na mga barko or mga motorboat sa area po na nabanggit ko. Oo, yung mga stranded nating pasahero, Ma'am Noemi, sa mga pantalan, ano na po yung mga tulong na naibigay natin? Nakapag-charge ba sila ng kanilang mga cellphone? Yes, tama po kayo, Mamaan. Ang naging protocol naman po natin, no? We have the LGU, the PPA, and the shipping lines, and of course, the Philippine Coast Guard na tumutulong. May mga instances po, Mamaan, no? Yung area na pupuntahan po, usually, minsan po yung LGU niya ang nagbibigay po ng ayuda ng mga hot meals sa mga stranded po niya, mga pasahero. So ngayon po, kung malaki po ang terminal, no, na kanyang halimbawa napuntahan, usually, meron po yung binibigyan po siya ng space na kung saan po pwede po sila makapagpahinga, at may pagkakataon din po na ating LGU at ang shipping lines na nabanggit nga po kayo na force majeure po ito, ay nagbibigay rin po ng ayuda sa ating po mga biyahero. Pero ang advice din po ng Philippine Coast Guard para maiwasan din po ang pagdagsa ng mga pasahero na nai-stranded po sa mga pantalan, kung malapit po ang kanilang mga tahanan, we advise din po na bumalik na lang ulit at i-monitor na lang po yung mga biyahe kung ito po ay magre-resume na para maiwasan din po ang pagdami ng tao sa mga terminals po natin. Oo, kumusta naman yung ibinigay na tulong ng PCG sa mga pag-rescue, no, sa pag-evacuate ng ating mga kababayan? Yes, Mamaan, for the whole week at hanggang kaninang umaga po, halos 7,800 na individuals po ang ating pong na-evacuate sa area po ng Romblon, sa May Udjongan at saka sa Looc, sa probinsya po ng Batangas, Cavite, Rizal, Laguna at Pampanga. And during the weekend, since nagkaroon po tayo ng monitoring, no, tayo po ay nagbigay din ng libreng sakay. So ating pong ipinrovide yung ating mga land mobility. Tayo po ay nagsagawa ng libreng sakay program sa mga stranded commuters sa probinsya po ng Batangas at probinsya po ng Cavite, sa May Kawit, Tubeleta at Bacoor. Tayo rin po ay nagbigay ng suporta sa DSWD, particularly sa pag-distribute po ng mga food packs sa mga affected po na mga kababayan po natin, particularly sa probinsya po ng Romblon at Batangas. Kasama rin po sa San Fernando, La Union, and currently po as we speak, naka-station pa rin po ang aming po mga tauhan sa mga PDRRMO
at mga City Disaster Risk Reduction Management Office para po mas madali po natin matanggap anumang report at anumang impormasyon para makapagbigay din po tayo ng agarang responde at patuloy po ang ating sinasagawang patrol operation sa mga low-lying areas at mga flood-prone areas po. Oo, kahit sa road clearing operations, no, yung mga nagtumbahang puno, no, kung may poste man, tsaka yung mga debris, no, tumutulong pa rin ang PCG. Marami kayong narespondihan na ganito, Ma'am Noemi? Yes, tama po kayo, Mama. Sa nabanggit nyo nga po, nagkaroon din po tayo ng road clearing operation. Particularly po yan sa may Lobo, Batangas na kung saan may nakita po tayo ng monitor ng mga bumagsak na mga debris at mga nahulog na sanga ng puno na nag-cause po talaga ng traffic sa area na yan. So again, we are in constant coordination naman po, hindi lamang po sa Office of the Civil Defense kasama po ang local government unit. O yan, pahinga-pahinga rin, no, kapag right na, no, na magpahinga ang ating mga tauhan dyan sa PCG, Ma'am Noemi. Ma'am Noemi, baka po meron kayong din paalala sa mga kababayan natin at saka po baka may kailangan din po kayong tulong. I'm giving you the opportunity po para po maipabatid sa publiko. Yes, maraming salamat po, Sir Sander. Unang-una, ang ating pong paalala, naglilibot po tayo sa mga coastal communities po natin na kung ang hindi po maganda ang panahon ay ating pong reminder sa ating pong mga mangingisda at yung mga may-ari po na mga maliliit na mga motorbangkas na ipagpaliban po muna yung ating pagpapalaot, no? Lalo na kung may nakataas po na gale warning o masamang panahon po sa ating mga area. Again, ang Philippine Coast Guard po, ang objective po natin is to ensure always the safety ng public po. Sa ating po mga biyahero, nabanggit ko rin po kanina para maiwasan po na tayo po ay ma-stranded sa mga terminals o mga pantalan, ay i-check po muna ang mga weather updates na ibinibigay po ng Pag-asa. Tayo po sa Philippine Coast Guard ay nagpo-post din po ng ating mga regular updates, particularly yung mga affected na mga pantalan po, yung mga kanseladong mga trips po. We regularly post it in our social media accounts sa Facebook, X, and Instagram. So pwede po nilang bisitahin yon. At again po, ang ating din pong paalala sa mga maglalayag, no, lalo na yung mga maliliit na mga motorboats, is palagi po talaga tayong magsuot ng mga life jacket at kung ipinagpapaliban po ang pagbiyahe, ay sumunod po tayo sa mga direktiba at mga instruction po ng ating Philippine Coast Guard para masigurado po ang inyong kaligtasan. Okay, maraming salamat po, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Yes, maraming salamat po at magandang hapon po. Partner, teka lang. Ano oras na? Ang oras, 11 minuto, makalipas ang 5:00 ng hapon. Siyempre tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at ito po yung ambag ng PRTV News sa pagpapatuloy po ng ating special coverage. Partner, ito mukhang na-miss ko talaga tong kasama dito sa DZMM dahil ito yung matagal na anchor namin sa usapang dekampanilya nung araw. Oo, syempre, siya meron na pong ibang... kapamilya dati. Meron na siyang ibang role ngayon sa pamahalaan at napaka-importante po dahil po syempre, kapag meron tayong katanungan tungkol sa pamahalaan, particular sa Pangulo, siya yung dapat nating kakausapin. Go-to. Go-to, yes. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office, PCO, Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, Yusek Claire. Yes, magandang hapon, Maan and Sando, at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Magandang hapon po. Opo, kanina po nagkaroon ng pagpupulong sa Malacanang dahil nga po binabantayan ng Pangulo ang habagat at epekto nito mga nagdaang mga bagyo. Ano po ba yung mga direktiba ng Pangulo? Yes, oo. Kanina kasi nag-report din ang DSWD, ang DPWH, at ang ibang mga kabinete. Nandiyan dyan yung Pag-asa and of course yung OCD. Ipinakita kay Pangulo yung mga natulungan na, yung mga naapektuhan,
at yung mga lugar na medyo tumaas talaga yung tubig. And at the same time, ipinaalam din kay Pangulo yung mga lugar na dating binabaha, especially dito sa atin, sa Quezon City, sa Manila, Navotas and Valenzuela, na yung dating binabaha na mataas yung tubig, mas mabilis na siyang humupa. Although nandoon, kasi ang sobrang lakas ng ulan, parang lumalabas na itong binagsak ng tubig, dapat yata ay mga pang 1 month and a half, no? Na ulan. Pero ilang araw lang to na binuhos. Kaya sobrang, kumbaga, ang tubig talaga ay dagsa, di ba? Dahil sa sobrang ulan. Pero, ang sabi ng Pangulo, sabi nga sa ilang buwan na concentrated talaga sa pamumuno, no, ni Secretary Vince ng DPWH, nakita naman yung ibang mga resulta ng Oplan kontrabaha, pero hindi natatapos doon kasi katulad na sinabi rin kanina ng Sec Vince sa briefing na kumbaga bawat lugar ay aayusin din. Kaya siyempre may mga pagkakataon na nauuna yan. Pero sa lahat po ay kumbaga yung buong Pilipinas hangga't kakayanin po lahat na maayos. Kasi sabi nga natin, dekada ng problema itong baha at ngayon po ay kahit paano ay naaayos. Oo. Kahit paano po. Pero hindi po tayo sumusuko dahil meron pa rin po talagang tumataas ang tubig, ulan at ang baha. Una, siyempre, titignan po kung ano pa yung mga obstruction dito, bakit hindi nagtutuloy-tuloy yung tubig baha. Pero ang isa po talaga na nakita, lalo na pagka nagpa-pumping po talaga, yung mga yung pumping stations, basura po yung lumalabas eh. Basura po talaga. Sige, go ahead partner. May tanong ka ba kay Yusek Claire? Oo. So, maliban dito, kasi nakaantabay kahapon pa yung Pangulo, no? Sa mga lugar na madalas bahain, pati rin yung mga, mga malapit sa water reservoir at sa mga dam. Ano yung sabi mo kanina? At umaapaw na ang partner? Ang La Mesa Dam? Oo, tama kasi ba? nga ayon doon sa huling advisory ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon ay nasa spilling level na ang La Mesa Dam. Kaya bantayan natin kung ano yung mga susunod na hakbang ng LGU dahil nga walang floodgate itong La Mesa Dam. At ang overflow nito, yung pag-agos ng tubig na galing dyan kapag umapaw yan ay pumupunta sa Tolyahan River na dumadaan sa Quezon City, Valenzuela, Malabon at bago makarating ng Manila Bay. So ano pa po yung ito kasi particular talagang sinabi ng Pangulo kahapon, Yusek Claire, ano pa po yung kanyang mga bilin sa ating mga ahensya para bantayan yung maprotektahan ng ating mga kababayan? Katulad niyan, kapag umapaw at nagpakawala ng tubig, asahan talaga natin, no? Natataas yung tubig sa mga river, katulad niyan sinabi niyo nga, at siyempre magiging cost din to ng pagbaha pag biglang buhos ng pag-release ng tubig mula sa mga dam. So dapat talaga ay ito'y pinababantayan ng Pangulo. At maliban dyan, ang bilin ng Pangulo, especially kay Secretary Rex, huwag pabayaan yung mga tao na naapektuhan kahit na po ito'y nakauwi na at wala na sa evacuation centers. Basta po ito ay naapektuhan, kahit na sa bahay na po at nakabalik sa bahay ay dapat pa rin po makatanggap ng mga tulong, pagkain, hygiene kits, lahat po ng pwedeng itulong ibigay po. So, hindi po ibig sabihin na sa evacuation center yun lang po ang tutulungan. Kahit nakauwi po kayo sa bahay. Yun po yung bilin ng Pangulo. May mga lalawigan ba o lungsod, Yusek Claire, na iminumungkahin ng cabinet na isailalim sa state of calamity sa ngayon? Sa ngayon, wala pong napag-usapan patungkol po dyan. Pero ang isa po talagang tinitignan ay masyado daw po naapektuhan ang Bagyo. So, kaya tinitignan din po dyan kasi sobrang buhos po ng tubig ulan mula sa bundok. So, ayun po, yun nagiging cause din po sa Bagyo. So, yan po. Pati po sa Paranaque at Las Piñas, pupuntahan po yan. Sa aking pagkakalam, hindi ko alam po kung anong araw o kanina pinuntahan ni Secretary Vince. Pero yun po ang sinabi sa amin, kaya po nauna siyang umalis after ng briefing namin in the middle ng ating briefing ay umalis na po dahil may pupuntahan pa po siyang dapat na tignan at inspect.
Ako po'y mag-other matters. Partner, okay ka na ba sa mga tanong sa habagat? Yes, oo. Ako po'y mag-other matters, Yusek Claire, dahil nga over the weekend ay, ibinulgar, first time natin narinig mula kay House Majority Leader Sandro Marcos, yung mga naging kondisyon pala, kung doon sa pagkakaroon ng UNITEAM. Ano po yung naging tugon ng Pangulo nung kanyang mapanood ang kanyang anak at yun nga, ibinahagi yung napagdaanan nilang pagpupulong sa Malacanang. Actually, di ba, parang hesitant pa si Kong si Sandro Madjo, kasi baka daw, teka lang, baka magalit ang aking ama sa aking i-reveal. Pero yun na nga. Ganun kasi yung Pangulo, nakita niyo naman, hindi naman po kasi nanggagaling sa Pangulo ang anumang mga negatibo na mga pananalita o kumbaga makakasira sa ibang tao. Pero minsan kailangan ilabas ang katotohanan eh. So ang sabi lang po ng Pangulo, at tinanong ko po siya na mismo kung ano masasabi niya sa sinabi po ni Marcos. Ang sabi lang po niya ay he has raised his kids well. So his son, Kong Sandro, won't lie. So alam na po natin ang ibig sabihin nun. Okay. So talagang pinaninindigan din niya, sinusugan niya ang mga naging pahayag ni Madjo Marcos. Actually, nung nakausap ko siya dyan, siguro talagang bumalik kay Pangulo yung nangyari. At meron pa siya isang komento na tawa talaga siya na parang kasunod doon sa Sandro. Yung parang gusto na rin nila akong patayin doon sa sinabi nila. Actually, meron pang natawa si Pangulo nung na-recall niya ulit yan. Meron pa siyang binanggit na nasabi rin niya yun, pero hindi ko na sasabihin. Ayun lang yung sinasabi niya. Ay, ibulong mo na lang sa akin, Yusek Claire. Bumalik ulit sa kanyang isipan yung kung paano ito ni-request sa kanya nung araw na yun. Okay. Ito naman, other matters din. Kanina isinumite ng Department of Budget and Management kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 7.2 trillion National Expenditure Program para nga po sa 2027 budget. Opo, kumusta po ito? Bukas po ay magkakaroon sila ng press con mismo ang DBM. Supposed to be sa amin sana. Pero sa aking pagkakaalam ay nag-request din po ang House of Representatives na doon gawin ang press con or ang pag-report ng DBM. Ito po, plan pa lang namin sa ngayon kung sa NED ba, sa Palasyo ba, or sa House of Representatives. Pero magkakaroon po definitely bukas ng press con ang DBM. Oo, kasi so hindi pa natin nabuksan yan, nabusisi yan. Hindi natin alam kung ano may pinakamalaking budget na sektor na binigyan, Yusek Claire. Yes, oo. So, definitely bukas sila na yung magre-report niya. Pero ngayong other matters ulit, UCC, parang masarap kayong tawaging UCC ngayon, Yusek Claire. Ganun ba? Parang masarap na kape ba? Oo ayun Sana nga. makapagkape rin, kasama ka. Ayun nga, Yusek, dahil ngayong hapon din, nanunsyo ng Malacanang na pinalitan ang DOH Secretary. Bakit po parang ang bilis na napalitan ang kalihim ng DOH? Okay. Kasi, nung siya naman ay voluntary na nag-resign dahil daw kanyang health issues. So, hindi naman po pinaghihan ng Pangulo ang kanyang pag-resign. Kaya, alam naman natin ng Pangulo ang unang-una dyan, maliban sa edukasyon, ay talagang health, agrikultura. Pero definitely, ang kalusugan ng mga kababayan natin ay hindi pwedeng mahinto. Hindi pwedeng ma-delay. Dahil sa medyo may iniindang karamdaman, itong si dating Secretary Pujalte. So, kailangan siya ay mapalitan at kaya na-appoint. Pero si Sinong kapalit? Pero Yusek, yung investigasyon kasi may mga paratang. Ano na po, sino na po magpapatuloy ng mga investigasyon? Sabi naman ang ating nabalitaan at ipinaalam sa atin na mayroon namang kaso na isinampa sa Ombudsman. So, nasa kamay na po ng Office of the Ombudsman yan kung ano po ang kanila maiimbestigahan. At kung mayroong dapat na mapanagot, dapat na managot. Pero kung wala naman po mga issues, pwede naman po nila i-dismiss. Oo nga. So, nasa kamay na po ng Ombudsman. Malaya po silang mag-iimbestiga. Malaya po silang
binibigyan ng karapatan mag-imbestiga. Kasi independent body naman po ang ombudsman. Alright. Alright. Okay, sige po. Mukhang busy rin kayo, Ma'am UCC. Sige po, pakakawalan na namin kayo. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Salamat, Sandra and Maan. Okay, bye. Oy, teka lang. Eto, nag-text si Alan Zulueta. Siya ay ngayon nasa Office of Civil Defense, Stratcom Department. Ang magkaibahan daw ng Kurikong at Alipunga. Kasi Ano natanong mo daw? kanina, Ano daw? Kurikong ay maraming sugat. Okay. Sa paa rin to, di ba? O sa buong katawan ba to? Ay, naku, pasintabi po sa mga Okay, nariyan na kumakain. ngayong hapon. Alipunga, kati-kati sa pagitan ng daliri ng paa. Yun pala yun. Teka, batiin na rin natin ang mga taga-OCD Stratcom Department na sina Mikey, JP, Jomel at syempre Alan Zulueta. Pero ito, kabilin-bilinan sa akin ni JM Peneda, ang reporter natin sa PRTV News, ay kasi bumi-birthday. Birthday. Ang kanyang Kaya kasintahan. pala. Akala ko siya. Hindi. Ito si Eliza Luciano. Happy birthday sa'yo. Happy Oo. birthday. Batiin ang lahat. Makalimutan na lahat. Huwag lang ang iyong ayan. birthday. Oo. So okay ka na, JM Peneda, ha? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Kayo talaga. Bumapag-ibig. Bumapag-ibig. Peter Ocampo ka na naman. Ay, nako, susunod na po sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nania Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila. Magpapatuloy naman ang alerto sa habagat, the DZMM special coverage kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Okay, paano? Bye!